Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. 5 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas. DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas. Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas at Mindanao at saan mang panig ng mundo naroroon ang mga Pilipino. Ngayon po ay ika-18 ng Setyembre dito sa Pilipinas, Huwebes. Sa ulo ng ating mga balita, dating House Speaker Romualdez nag-resign. Congressman Bo G.D. ng Isabela pumalit. Budget ng Department of Public Works and Highways sa 2026. Tinapyasan ng 255 billion pesos. BP Inday Sara bumisita naman sa Duterte Block sa Senado. Pag-aangkat ng poultry product mula sa Argentina pansamantalang ipinagbabawal ng Department of Agriculture. May sisinakal ni Mr. gamit ang Arnie stick. Arestado na yung suspect. Bagyong Nando pumasok na rin sa bansa, dalawang tropical depression. Magkasama ngayon sa loob ng PAR si Nando at si Mirasol. Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Magandang Umaga, Pilipinas! 22,000, 22,000 ang naghihintay na premyo sa mahiwagang tunog. Sa detalye ng mga balita, dalawang tropical depression ang nasa loob ngayon ng Philippine Area of Responsibility. Ito'y makaraang pumasok na rin sa PAR kagabi. Ang bagyong nasa silangan ng Southeastern Luzon, tinawag ito sa pangalang Nando. At nagpang-abot sila ng tropical depression na si Mirasol, na inaasahang lalabas ng bansa ngayong Huwebes matapos itong maglandfall kahapon sa Kasiguran, Aurora. Huling namataan si Nando sa layong 1,140 kilometro silangan ng Southeastern Luzon habang kumikilos ng west-northwestward sa bilis na 15 kilometro bawat oras. Taglay pa rin ito ang lakas na hangin, umabot ng 55 kilometro bawat oras malapit sa gitna at ang pagbugso ay nasa 70 kilometers per hour. Si Nando ang ikalawang bagyong pumasok sa PAR sa loob ng isang linggo. Ayon naman sa Pag-asa, palalakasin ni Nando ang southwest monsoon o habagat habang papalapit ito sa landmass at maaaring itaas ang signal number 1 sa Northern Luzon sa Sabado. Samantala, nakataas pa rin ang signal number 1 dahil naman sa Tropical Depression Mirasol sa ilang lugar sa Luzon habang ito'y nakarating na sa baybayin ng Ilocos Norte. Ang mga sumusunod na lugar ay nasa ilalim ng signal number 1. Ang Batanes, Cagayan, kasama ang Babuyan Island, northern portion ng Isabela, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, eastern at northern portion ng Ifugao, Ilocos Norte, northern at central portion ng Ilocos Sur. Namataan si Mirasol sa coastal waters ng Pagudpud, Ilocos Norte. Taglay ang lakas na hangin 55 km bawat oras malapit sa gitna. At ang pagbugso umabot naman ng 75 km per hour. Inaasahan pa itong lalakas at magiging tropical storm ngayong umaga at mananatili sa naturang kategorya sa buong forecast period nito. Posible rin itaas ang signal number 2 sa ilang bahagi ng northern Luzon dahil sa paglakas ng bagyo. Timbog ang 52 anyos na lalaki makaraang sakali ng kanyang live-in partner gamit ang Arnie stick sa barangay Santa Cruz, Antipolo City. Sa ulat ng pulisya, nagkaroon ng pagtatalo ang dalawa nang biglang sampalin ng suspect ang biktima sa kaliwang pisngi nito. Nanlaban naman ang biktima. Dahilan para sakalin siya na kinakasama gamit naman ng isang Arnie stick.
Bagamat naitulak pa ng biktima ang suspect, hindi ito nagpatinag at muling sinakal gamit naman ang kanyang kamay. Nanutok pa ng barel ang suspect at nagbantang papatayin ang biktima na agad ding nakatakas at nagtungo sa mga otoridad para magsumbong. Subject siya ngayon ng manhunt. Arestado naman ang isang religious leader dahil sa manoy illegal na pangangalap ng mga manggagawa o illegal recruitment sa Baras Rizal. Ang dinakip ay si Bishop Reynaldo Basalio. Inaresto ng pinagsanib na puwersa ng National Bureau of Investigation at Department of Migrant Workers sa paligid ng Faithful Promise Foundation Philippines Incorporated. Ginagamit nito ang relihiyon at ang kanilang simbahan para mag-recruit ng mga Pilipinong nais magtrabaho sa Japan, South Korea at Papua New Guinea. Humihingi si Basalio at ang kanyang asawang pastora ng 50,000 pesos na bayad para daw sa processing fee sa mga biktima. Kapalit ang pangakong mabibigyan sila ng trabahong may alok na sahod na 36,000 hanggang 120,000 pesos. Mga walang yan, ginamit pang pangalan ng Diyos sa kanilang panloloko. Abot naman sa 40.8 million pesos na laga ng shabu ang naharang ng Bureau of Customs ni Ninoy Aquino International Airport sa Customs Arrival Area ng NAIA Terminal 3 mula sa isang Swiss national galing ng Abu Dhabi. Sa ulat ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, tinatayang nasa 6,000 grams ang hinihinalang shabu na na-recover mula sa naturang foreign national nang sumalang ang bagahe nito sa routine X-ray scanning at 100% na physical examination. Dito natuklasan ang 4 na plastic pack ng shabu na nakatago sa kanyang maleta. Dahil dito agad na inaresto ang pasahero dahil sa paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, isinilalim sa kustudiya ng Philippine Drug Enforcement Agency para naman sa mas malalimang pang investigasyon. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Nagpatupad ang Department of Agriculture ng pansamantalang pagbabawal sa pag-aangkat ng mga domestic at wild birds mula naman sa Argentina. Kasunod ng pirmadong pagkalang highly pathogenic avian influenza o H5N1 sa Argentina. Pirmado noong September 5, ipinagbabawal din ng memorandum order na ito ng memorandum order number 8 ang pagpasok ng karne ng poultry day-old chick, itlog at maging similya for artificial insemination na manggagaling sa Argentina. Matapos matukoy ang H5N1 bird flu subtype sa hilagang rehiyon ng Buenos Aires noong August 17. Inireport naman ito ng Argentine authorities sa World Organization for Animal Health. Inatasan din ng kalihim ng Department of Agriculture si Secretary Francisco Chu Laurel ang Bureau of Animal Industry na agad na suspindihin ang lahat ng mga application at pag-i-issue ng sanitary at phytosanitary import clearances para sa mga poultry commodities na mula Argentina. Ang pagtanggal o culling dahil sa pagkalat ng bird flu ay ikinalugi na ng poultry industry ng Pilipinas ng daan-daang milyong piso at pagkawala ng libu-libong trabaho. Hanggang September 10, matapos na ideklara ang Camarines Sur na wala ng avian influenza, meron pang 4 na rehiyon sa bansa na nananatiling apektado ng virus. Oy, good news para ho sa mga nag-a-apply ng marriage certificate, marriage yung humihingi ng kopya ng death certificate. Maaari nang ma-access online ang kopya ng birth, marriage at death certificate. Sa pamamagitan ng Serbilis website ng Philippine Statistics Authority, maaari nang mag-request ng online copy ng PSA certificate na accessible sa loob ng 2 buwan. Kailangan lamang magbayad sa PSA Civil Registry System o CRS outlet ng 130 pesos para sa birth, marriage at death certificate, habang 185 pesos naman para sa Certificate of No Marriage o Sinomar at Certificate of No Death o Senodet. Para sa mga nais ng printed copies, kailangan lamang magbayad ng DocuPrint service fee na 80 pesos ang bawat kopya. Paalala naman ng PSA, mismong ang document owner lamang ang maaaring magbayad at kumuha ng inabail na mga dokumento, maliban siyempre ang death certificate
na pinahintulutan ng pinakamalapit na kaanak ng document owner. Magandang umaga, Pilipinas! Binawian na ng driver's license ng Land Transportation Office si dating Public Works Engineer Henry Alcantara at Bryce Hernandez. Bukod pa rito ang pagpapataw sa kanila ng perpetual disqualification sa paghawak ng lisensya, pagbabayad ng 3,000 piso para sa kada kaso ng imitation or false representation. Dahil ito sa paggamit ni Alcantara at Hernandez ng peking driver's license para magsugal sa kasino. Umaasa naman si LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza na magsisilbing aral ito sa publiko upang hindi pa marisan ang ginawa ng dalawa. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:15 ang oras sa buong kapuluan. O mga misis, amoy araw si Mr. Pag-uwi galing ng trabaho, abay dalyan sa germ sa katawan nila para labanan ng moy araw at moy pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand. May shea butter na pampalambot ng kuti sa presyong abot kaya 1250 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge yung subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. At handa ka na ba? Ha? Dapat handa na kayo dahil malapit na. Sa Sabado na po ito. ACS Millones 2025 Grand Draw na. May chance ka manalo ng 300,000 pesos, 600,000 pesos, or 1 million pesos. Plus, may free concert pa. September 20, Sabado yan, alas 2 ng hapon, with live performances ng 1621, John Rex, Yara, at ni Laika Gairanod. Meron pang papremyo sa mga maswerteng manonood. Nanood ka na? May premyo pa. Susme! Kaya tara na sa Aliw Theater sa September 20, alas 2 ng hapon. ACS Millones, Grand Draw na! Magandang umaga, Pilipinas! Si Direk Joel Amangan makikiisa sa kilos protesta laban sa katiwalian sa September 21. Detalye na balita mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning! Maraming mga kilalang celebrities ang nangakong sasali sa protest rally na gagawin sa Luneta sa darating na linggo, September 21 na anniversary rin ng martial law. Isa sa talagang active na hindi pumapalya sa mga ganitong pagtitipon ay ang premyadong direktor na si Joel Amangan. Tamang-tama naman na sa araw na iyon ay 71st birthday niya. At taon-taon ay nagse-celebrate si Direk Joel ng kanyang kaarawan. Pero ngayong taon ito ay hindi raw napapanahong magdiwang sa pinagdadaanan ng ating bansa. Sa halip ay nasa rally si Direk Joel para siya raw ang mag-direct ng programa sa Luneta. May mga speeches daw, performances at welcome daw ang lahat except daw, sabi ni Direk Joel, ay ang mga DDS. Baka raw kasi ang itataas na placard ay bring him home. Hindi raw iyon tamang venue sa kanilang ipinaglalaban. Para raw ito sa talamak na korupsyong nangyayari sa ating bansa. Kaya ang birthday wish ngayon ni Direk Joel Amangan ay sana raw ay meron daw mahuling kongresista at senador dahil sila naman daw ang kumita ng husto. Marami ang sobrang involved sa isyong ito at malaki ang nagagawa ng mga kilalang celebrities para umingay at maiparating sa taong bayan ang kanilang ipinaglalaban. Kaya abangan natin yan, ang protest rally sa darating na linggo. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Gorgie! Magandang umaga, Pilipinas! Handa na rin ang Philippine Amusement and Gaming Corporation na labanan naman ang illegal gambling na pinalalakas ng modernong teknolohiya at ngayon nagbabanta sa integridad ng regulated gaming sector ng bansa. Sinabi ni PAGCOR Vice President for Human Resource and Development Dr. Angelito Domingo na ito'y bilang tugon sa problema o kaya't gumagamit ang ahensya na tinatawag na three-prong gaming education framework. Ay kay Domingo, nagpatupad na rin ang PAGCOR ng isang education framework na nakatutok sa player education, operator training at public outreach upang matugunan ang lumalaking suliraning panlipunan na dulot naman ng illegal online gambling. Binanggit din ni Dr. Domingo na mabilis ang paglago ng online gaming sa bansa dahil sa lawak ng mobile access at matinding pagkahilig ng mga Pinoy sa mga digital device. Kasama naman sa public outreach ang iba't ibang information campaign, malinaw na mensahe at pakikipagtulungan ng mga regulator, mga NGO at iba pang mga ahensya na ayon sa opisyal ay matagal nang isinasagawa ng PAGCOR. Hoy, may libreng sakay sa MRT3 at LRT ng mga empleyado ng gobyerno ngayong araw, September 18.
At yan ay magtatagal hanggang bukas September 19. Handog ito ng Department of Transportation bilang pagdiriwang sa ika-125 anibersaryo ng Philippine Civil Service. Para ma-avail ang libreng sakay, kailangan lamang magpakita ng valid agency ID at libre nang makasakay sa LRT2 at MRT3 ngayong araw. Ayan, para yan sa mga nagtatrabaho sa gobyerno. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! O baka kayo ay may mga importanteng lakad, ha? Aba, lalong-lalo na sa mga nagtatrabaho sa gobyerno, magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, specially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero effective po yan sa disinfection at sterilization. Kahit po pwede ho sa inyong mga emergency kit, sa inyong mga household use. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon mang gamitin, no problem. Hindi po manunuyo inyong makamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved cologne. Ayan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Magandang umaga, Pilipinas! 21 makalipas ang alas 4, nilinaw ng Department of Transportation Special Action and Intelligence Committee for Transportation na hindi anti-poor ang panguhuli nila ng mga pampublikong sasakyan na may violation. Ayon kay DOTR Psych Special Operations Head Rayson De La Torre, ang isinasagawa nilang random worthiness inspection ay para lamang sa kapakanan din ng publiko at ng pasahero. Iginit ni De La Torre, ang nasampulan lamang ay mga sasakyang mayroong paglabag gaya ng kalbong mga gulong, depektibo ng ilang parte o kaya naman ay kolorom. Sa akin po, sa aking sariling pananaw, ay hindi naman po anti-poor itong ginagawa natin sapagkat ang sinisiguro lang naman po natin dito ay yung seguridad ng mga gumagamit po ng pampublikong kalsada. Ganun din po yung mga pasahero at yung mga nakakasabay po natin na gumagamit ng ating public transport. Kung sasabihin naman po na ito ay anti-poor, sa tingin ko po hindi. Ibig sabihin nga po nito, pro safety pa tayo dahil wala naman po tayong hinuli na walang violation. At yun naman po mga violations na nakikita natin ay talaga naman po hindi katanggap-tanggap na ika nga ay makapagpatakbo na isang pampublikong transportasyon. Naman, tama naman ha? Kaya dapat ipasara na rin yung mga smoke emission center na yan Diba? Kaya nga tayo merong motor vehicle inspection center para dyan makita lahat. Taillight, diba? Brake, Hindi yung smoke emission na lang non-appearance pa. O doon sa mga nagtotolerate niyan baka bukas makaluwa kasama kayo doon sa mga madisgrasya dahil sa inyong mga pagkukonsinte. Isang paraan din yan ng katiwalian Di ba? Yung pagkukonsinte doon po sa mga smoke emission center tapos non-appearance pa para lamang ma-renew ang lisensya o ang registration. Nagpatupad ng online classes ang ilang universidad at mga kolehiyo sa Metro Manila at mga karating lugar kasabay ng 3-day transport strike na umarangkada simula kahapon. Kabilang dito ang Ateneo de Manila University, ang UP Diliman, UP Manila, University of Santo Tomas, De La Salle Araneta University, Adamson University, Arellano University, Eulogio Amang Rodriguez Institute for Science and Technology o IRIS. Yan din ang FEU campus nila sa Makati, Manila at Diliman. Ang Manila Taytana Colleges, San Sebastian College Recolectos de Manila, St. Scholastica's College sa Maynila, Trinity University of Asia at University of the East, Manila at Caloocan Campus. Ang naturang tigil pasada ay bilang pagprotesta naman ng transport group sa karapalang katiwalian sa pamahalaan. Kaya doon sa mga chikiting, total online naman, nasa bahay lang naman kayo, huwag na kayo humirit ng baon. Di ba?
Hindi naman kayo alis ng bahay, hihingi pa kayo ng baon. Maganda umaga, Pilipinas! Tuloy ang random worthiness inspection ng DOTR Special Action and Intelligence Committee for Transportation sa PTEC sa kabila ng 3 araw na transport strike. Kabilang nga sa mga nasampulan kahapon ang isang pampaserong bus na biyaheng Cavite na merong depektibong mga signal light. Bukod sa natikitan, binawi rin ang lisensya ng driver at binakbak ang plaka ng naturang bus. Ayon kay Rayson de la Cruz, head ng SAIC Special Operations Group, hindi makadadagdag ang kanilang pag-inspeksyon sa epekto ng tigil pasada sa ilang transport group. Sa tingin ko po, wala namang magiging epekto ito dahil ang atin naman pong ini-inspeksyon ng mga sasakyan ay nandito naman po sa loob ng terminal dito po sa PITX. Kaya yung mga sasakyan na mga nakahinto na po dito, yun naman ang ating ini-inspeksyon. At ito naman po ipagpapatuloy lang din naman sa ginagawa natin mga inspeksyon ng mga nagdaang araw at nagdaang linggo. Samantala, oy mga mamis! Mga mamis ha, pwede ho tayo mag-laundry day today ha. Kunot-no ka ba kapag makapit, marikit at malupit ang mantsa? All you need is Pride. Ba't mapahirapan ang self-con sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Sinewy Formula, tanggal ang matitinding mantsa based on test sa chocolate. Mud and Sebanon Cotton, gawa po ito ng ACS. At muli, handa ka na ba? Ilang araw na lang ha. 2 days to go ha. ACS Millones 2025 Grand Draw na. May chance ka manalo ng 300,000 pesos, 600,000 pesos o 1 million pesos plus. Free concert pa. Ayan ha. September 20 na po yan, Sabado 2 p.m. with live performances ng 1621, John Rex, ng Yara at ni Laika Gairanod. Meron pang papremyo sa mga maswerteng manunood. Kaya tara na sa Aloy Theater September 20, alas 2 ng hapon. ACS Millones Grand Draw na. Maganda umaga sa mga suki natin sa iba't ibang panig ng mundo. Maganda umaga, Pilipinas! Inaalam na ng otoridad kung may sindikato mang nasa likod ng tangkang pagdukot sa isang sanggol sa isang ospital sa Pangasinan. Kasunod dito ng ulat na naibalik na sa piling ng kanyang mga magulang ang sanggol na unang napaulat na nawawala sa Lingayen District Hospital. Ayan, kakatuwa naman dahil mismong si Governor Mon Guico yung nanguna sa pagtanggap dun ho sa mag-asawang dumalaw sa kanya. Nagtungo sa kanya para magpasalamat. Pagtitiyak naman ni Governor Mon Guico, secured ang lahat ng mga ospital sa lalawigan at personal ding nagtungo sa government office ang mga magulang nga po ng sanggol para magpasalamat sa pamahalang panlalawigan at sa lahat ng mga taong nakipagtulungan para maibalik ang bata. Yung tumangay doon ho sa bata, gumamit pa ng uniforme ng nurse, pagkatapos pumasok doon sa lugar doon sa nursery section, pagkatapos kinuha yung bata. Sabi doon sa nanay i-injectionan lang. Tapos bigla na nag-disappear. Kaya nakalimutan nito merong mga CCTV na nakamonitor. Kaya kitang-kita yung kanyang ginawa. Kaya nung makomprontahin naman ito, lumalabas na mukhang meron, siyempre hindi niya gagawin ito, mukhang may kasabwat kaya sabi ni Governor Mon Guico, mahalaga na ito'y masiyasat ng mabuti nang sa gayon ay matiyak na mabubuwag ang sindikato ng mga nangingidap ng mga bagong silang na sanggol. Madalas ang ginagawa nila dyan, ibinibenta. Doon sa mga mag-asawang hindi nagkakaroon ng mga chikiting. Kaya sabi ho ni Governor Guico, dapat mawakasan ito. At tiniyak nga rin na nagkaroon na ng dagdag na seguridad sa iba't ibang mga ospital sa buong lalawigan ng Pangasinan. Maganda umaga, Pilipinas! 3 naman arestado dahil sa iligal na pagtatapon ng basura sa San Andres Bukid. Detalye ng balita mula kay Boy Gonzales, RH29. Boy, good morning. Good morning, Kuya Angel. Arestado ang 3 lalaki sa San Andres sa Bukid, Maynila dahil sa paulit-ulit na illegal na pagtapon ng basura at scrap material sa kalsada na kinilala ng Manila Police District. Ang mga suspect na sina Roberto Enopia, 52, Marquil,
Allen 35 at Jonathan Almenario 43, mga residente ng barangay 767 sa San Andres Bukid. Ayon sa reklamo ni Barangay Tanod Rodel Ramas, ilang ulit umanong nagtatapon ng basura at kalat ang mga suspect sa harap mismo ng kanyang bahay sa kanto ng Onyx at Sagrada Pamilya, sa kabila ng ilang beses na pagbibigay babala. Dahil dito humingi na siya ng tulong sa mga pulis. Agad na naresponde ang mga tauhan ng Santa Ana Police Station at ito ay inaresto. Ipinaalala rin sa kanilang karapatan, alinsunod na rin sa RA 7438, yung bago isailalim sa medical at physical examination. Ipag-aharap ang tatlo sa kaso paglabag sa RA 9003 o Ecological Solid Waste Management Act of 2000 at isasailalim ngayong araw sa inquest proceeding. Ito si Boy Gonzales para sa Disaris, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Boy. Meron akong kaibigan, nag-google siya na, through AI, nagpatulong sa artificial intelligence para ma-check yung availability ng mga garbage can sa Pilipinas o sa Metro Manila, for example. Sinabi, ayun, paliwanag kung ano yung public trash can availability. Ayun, maganda naman yung paliwanag. Pagkatapos, factors affecting availability, ang sinabi dun ho sa scarcity, binanggit ang Pilipinas. Nabanggit na si Pilipinas. Sabagay, sa totoo lang. Totoo naman eh. Di ba? Sa ibang bansa, pag gusto mo magtapon ng kung anong hawak mo man, accessible ang mga public trash can. Simbahan man yan, parke man yan, dito ho sa atin, wala kang makita di ba? Kahit nga sa mga mall, pahirapan maghanap ng basurahan. Lalong-lalo na sa mga public area. Bakit kanyo? Magulang din ang mga Pinoy pagka nakakita ng basurahan na kaya nilang bitbitin, tinatangay pag naglagay ka naman ng drum dyan, bukas makalaw, wala na rin. Bakit? Ginagawa ding imbakan ng tubig di ba? Kaya nakakahiya. Ito pa namang si AI, Ito pa namang si AI very honest. Sabihin ba namang very scarce yan sa Pilipinas? Nakakahiya. Magandang umaga, Pilipinas. Ay, magandang umaga sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo, lalong-lalo na sa mga Pilipino dyan po sa Singapore, sa Taipei, Taiwan, sa Hong Kong, sa Dubai, sa Macau. Magandang umaga po sa inyo sa mga seafarers natin, lalong-lalo na yung mga pabalik ng Pilipinas. Ingat kayo, At kung kayo magpapasalubong ng tsokolate, wag nang imported, meron po tayong tangerine chocolate. Ito po produkto ng mga magdiniyog ng mga magsasaka sa lalawigan ng Quezon. Available yan sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants po ang tangerine chocolate na po pwede ho ninyong pagpilian. Ang mga raw material niyan ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka. Pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate, 100% gawang lokal but taste and looks global dahil tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Tangerine chocolate, 100% gawang atin. Kaya pakiusap po ni Dr. Helen Tan, sana naman po ay ating tangkilikin. Tangerine chocolate, yan po ipinagmamalaking produkto ng mga taga-Quezon. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 33 makalipas ang alas 4, formal nang sinimula ng Bureau of Customs at ng Commission on Audit ang annual audit nito sa isinasagawang entrance conference. Itong hudyat ng isang taunang pagsusuri sa gawain at pondo ng BOC kung saan muling pinagtibay ang commitment ng ahensya tungo sa transparency, accountability at mabuting pamamahala sa ilalim na pamumuno ni Commissioner Ariel Nepomuceno. Sa naturang pagtitipon, tinukoy ng COA ang mga layunin at saklaw ng annual audit kabilang pagsusuri sa mga financial transaction ng BOC, ang operasyon nito para matiyak na nagagamit ng tama ang pondo. Pati na rin siyempre ang pagsunod ng BOC sa fiscal standards at pagsunod sa tamang administrative practices.
Ang mga makukolektang datos at rekomendasyon mula sa annual audit ay isasama naman sa official report na magsisilbing gabay sa pagpapabuti ng sistema at pagpapalakas ng kahusayan ng operasyon ng ahensya. Mainit na sinalubong ni Senator Bongo si Vice President Sara Duterte nang mag-courtesy call ang Vice Presidente sa ilang senador na kaalyado ng kanyang pamilya. Nakipagpulong din si VP Inday kay Senator Rodante Mercoleta sa tanggapan nito kasama ang iba pang mga senador na kilala sa tawag na Duterte Block. Tumagal lang naman ito ng mga mahigit isang oras. Dumating si VP Inday sa Senado pasado 1:30 ng hapon at mismong si Senator Bongo ang sumalubong sa kanya. Tumanggi ang pangalawang Pangulo na magbigay ng panayam matapos sa kanyang pagbisita dahil nagmamadali ito at may biyahe pa patungong Sultan Kudarat. Sa pakikipag-usap naman ni Senator Go kay VP Inday, nagkaroon ito ng pagkakataon para malaman ang tunay na kondisyon ng dating Pangulong Digong Duterte na ngayon ay nakapiit pa rin sa pasilidad ng International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Naniniwala naman ang abogado ng pamilya Duterte na si Attorney Relito Torion, hindi may babasura ang kasong isinampa laban kay Justice Secretary Boying Rimulya at ilan pang mga opisyal kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Torion, malaking pagkakaiba ng isinampa nilang kaso sa inihain din ni Senator Amy Marcos sa Ombudsman. Malaking pag-iiba kasi identity of parties is not present. Yung na-file nung una ata ni Senator Amy Marcos, was a referral of the findings from the Senate Committee on Foreign Relations. These are the cases filed by the family of the victim himself. Ilan sa mga sinampahan ng kaso ang magkapatid na DILG Secretary Jun Vic Rimulya at Justice Secretary Boying Rimulya, gayon din si Defense Secretary Gibo Teodoro, National Security Advisor Eduardo Anyo at dating PNP Chief Romel Barbil at Nicolas Torre III. Una nang sinabi ni Justice Secretary Boying Rimulya na ibinasura na ng Ombudsman ang kaso laban sa kanya. Ngunit iginitama ni Senator Amy na may bisa pa rin ang kanyang motion for reconsideration. Gayon din ang mga panibagong kasong isinampa sa Office of the Ombudsman. Nahaharap naman sa kasong qualified sexual trafficking si Gawad Kalinga founder Tony Miloto. Matapos akusahan ang dalawang benepisyaryo ng organisasyon ng sexual harassment. Sa 16 na pahinang Joint Review Resolution, inaprubahan ng Department of Justice National Prosecution Service ang pagsasampa ng 2 bilang ng paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act of 2003 laban kay Miloto. Taong 2024 nakasuhan ang acts of lasciviousness, sexual harassment at human trafficking ng 2 batang lalaki na benepisyaryo ng SEED o School for Experimental and Entrepreneurial Development ng GK sa Angat, Bulacan itong si Miloto. Sa reklamo ng mga biktima, naranasan nila ang pang-aabuso noong nanirahan sila sa GK Enchanted Farm habang ang isa naman ay naranasan ang kaparehong pang-aabuso habang nasa isang speaking engagement kasama si Miloto sa Lion France. Sumbong ng mga biktima, hinipo ni Miloto ang kanyang ari. Tinuruan din naman nito sila na pahira ng cooling gel ang kanilang ari para umano maiwasan ang sexual urge. Una nang itinanggi ni Miloto ang mga nasabing akusasyon. Nagbitiw na sa pwesto si late Representative Martin Romualdez bilang House Speaker kasunod ng pagkakadawit ng kanyang pangalan sa flood control scandal. Sa talumpati ni Speaker Romualdez sa sesyon ng Kamara kahapon, sinabi nitong buong puso at malinis ang kanyang konsensya sa pagbibitiw bilang leader ng Kamara. Ngunit pag-aamin ni Romualdez, ang isyu kaugnay ng manumalyang flood control project ay nagdulot na mabigat na pagkwestiyon laban sa kanya at maging sa buong Kamara. Iginit ni Romualdez ang kanyang pagbaba bilang House Speaker ay para bigyan daan ang malayang investigasyon hinggil sa flood control scam at iba pang anomalya sa mga government infrastructure project. The issues surrounding certain infrastructure projects have raised questions that weigh not only upon me, but upon this institution we all serve. Ang ating mga kababayan ay naghahangad ng linaw at higit sa lahat ng tiwala. Tungkulin natin ito'y may balik.
The longer I stay, the heavier that burden grows on me, on this House, and on the President I've always sought to support. And so, after deep reflection and prayer, I have made a decision today with a full heart and a clear conscience. I tender my resignation as Speaker of the House of Representatives. I do this so that the Independent Commission on Infrastructure may pursue its mandate freely and fully, without doubt, without interference, without undue influence. Walang pipigil, walang makikialam. Let the truth emerge and let justice be done. Inimog naman ni Senate President Francis Escudero ang publiko na huwag magpaninlang at magpadala sa niya ay diversionary tactic na mga kalyado ng dating House Speaker na si Martin Romualdez. Kasunod dito ng panayam ni Deputy Speaker Ronaldo Puno na sumisipa kay dating House Appropriations Chair Rizaldi Co at dating Senate President Francis Escudero kaugnay ng insertion sa 2025 budget. Ayon kasi kay Puno, hindi nakadalo si Romualdez at dating Senator Grace Poe sa 4-member small committee meeting kung saan nangyari ang pagsisingit ng pondo. Iginit naman ni Escudero, pinalalabas lamang ng mga taga-suporta ng Romualdez na wala itong direktang kinalaman sa budget insertion at mga anomalya sa alokasyon ng pondo para sa flood control projects mula 2022 hanggang 2024 upang malinis ang kanyang pangalan. Naluklok bilang bagong House Speaker ng 20th Congress si Isabela 6th District Representative Faustino D. Jr. o the 3rd. Ito'y makaraang maselyuhan ang kabuang 253 votes pabor. Meron 28 na nag-abstain at 4 ang hindi bumoto. Si D ang pumalit kay Congressman Martin Romualdez na unang nagbitiw sa pwesto para bigyan daan ang isang independent investigation kaugnay ng flood control scandal na manoy kinasangkutan ng ilang mambabatas. Sa kanyang unang talumpati bilang bagong leader ng Kamara, sinabi ni D, handa siyang makinig, makipagtulungan anuman ang kulay ng politika para sa kapakanan ng taong bayan. Ako po ay handang makinig sa iba't iba nating tinig upang higit ng makaunawa. Nakahanda po ang aking bisig na makipagtulungan kanino man alang-alang sa ating bansa. Mula noon hanggang ngayon, ako po ay walang pinipiling kulay. Lahat ay mahalaga. Lahat ay may maaaring mayambag upang magampanan ang ating mandato bilang kinatawan ng ating pong mga mamamayan. Magandang umaga, Pilipinas! Tiniyag din ang bagong House Speaker. Itatama niya ang pagkukulang ng Kamara at papapanagutin ang mga tiwali. Sa kanya unang talumpati matapos na maluklok bilang House Speaker namin itong malaking hamon ng paglilinis sa Kamara, maging ang pagpapanumbalik ng kredibilidad dito. Nangako naman ang bagong House Speaker na magkakasasya ng reforma sa pamamahala na niya'y nakatuon sa transparency at people-first approach. Nakiusap din si D sa mga kapwa kongresista na magsanib puwersa para sa makabuluhang pagbabago at tapat na paglilingkod sa taong bayan. Under my leadership, this House will change. I will not defend the guilty and I will not shield the corrupt. Gaya ng paninindigan ng ating Pangulo, no rank, no ally, no office will be spared from accountability. We must strengthen the Oversight Committee and fully cooperate with the Independent Commission of Infrastructure. Our duty is not to protect each other. Our duty is to protect the Filipino people. Ayun, natapos din. Kala ko may karugtungpi. Nagsakripisyo lang umano si late Representative Martin Romualdez para sa institusyon at para sa bansa sa kanyang ginawang pagbibitiw bilang House Speaker.
Ayon kay House Deputy Speaker at Zambales Representative J. Conghun, isa ito sa dahilan kung bakit piniling magsakripisyo ni Romualdez at matagal niya itong pinag-isipan. Naniniwala rin si Romualdez na magkakaroon siya ng oras na harapin ang mga akusasyon laban sa kanya kung bibitiwan ang pwesto. Una na nadawit ang pangalan ni Romualdez sa investigasyon ng mga anomalyang plant control project ng Department of Public Works and Highways. Kailangan ding magkaroon ng pagpapalit sa chairman ng ilang malalaking komite sa Kamara. Ito naman ang giniit ni Navotas Representative Toby Chanco kasunod ng pagbibitiw sa pwesto ni late Representative Martin Romualdez at pagkakaluklo kay Isabela Congressman Faustino Boji D bilang House Speaker. Ayon kay Chanco, ang pagpapalit ng House Speaker ay dapat nasundan ng pagtatalaga ng bagong House leaders at mga tagapangulo ng ilang komite. Kasabay nito, nilinaw din ni Chanco na wala siyang interes na maging speaker o kayo'y mamuno sa makapangyarihang Committee on Appropriations. Kung magpapalit, hindi pwedeng papalitan lang yung speaker. Dapat kung magpapalit, pati yung mga deputy speakers, palitan. At saka yung mga sensitive committees lang. Hindi natin kaya sa tingin ko ngayon na palitan lahat ng committee chairman kasi masyadong magulo. So, sir, kung sakali? Hindi ko tatanggapin. Hindi, I mean, papalitan din, sir? Hindi. Depende sa kanila. Depende sa kanila. Pero yun, kahit nung tinatanong ako, hindi naman formal yung offer, pero pinangungunahan ko na hindi ako interested sa ako. Mataas pa rin ang moral ng Kamara sa kabila ng pagpapalit ng liderato nito. Ayon kay House Deputy Speaker J. Conghun ng Zambales, buo ang suporta ni dating House Speaker Martin Romualdez sa pumalit sa kanya na si Congressman Boji D. Iginiti Conghun na nanatili sa ang posisyon ni Romualdez na dapat magtulungan ang mga mababatas at patuloy na suportahan ang kampanya ng Pangulong Bongbong Marcos kontra katulian. Naniniwala si Conghun na ang pagbibitiw sa pwesto ni Romualdez ay para matigil ang mga akusasyon at paninira laban sa kanya at sa buong Kamara. Wala naman kami nakikita problema na contemplate speaker, no? Dahil nakikita rin niya na masyado nang tinatamaan din yung House, yung institution, at talagang mahal din niya yung Congress, mahal din niya yung mahal din niya yung administrasyon, lalong-lalo na administration of President BBM. So nakita rin niya na kaya niya ginawa yung sakripisyo na at least to step down. Maganda umaga, Pilipinas! Nagsakripisyo nga naman na yung tao. Sino nga ba itong pumalit? Si Congressman Boji D ay kilalang-kilala ho sa Isabela. Siya po ay kinatawan ng 6th District ng Isabela. Ang tatay niya, si Boji D, ang tatay ni Boji D, si Faustino D. Sr., ay nanilbihan din bilang mayor at gobernador ng Isabela. Ito naman yung iba pang kamag-anak nila. Si Kiko D., anak po ito ni Speaker Boji, kasalukuyang Vice Governor ng Isabela. Si Ino D., isa pang anak ni Boji, mayor ng Itiague, Isabela. Ang asawa naman ni Ino na si Sheena Tan, ang mayor ng Santiago City sa Isabela. Magnabigat ka na kayo amin sa ating mga kababayan dyan po sa Isabela, ha? Si Ian D., pamangkin naman ni Speaker Boji, siyang kumakatawan ngayon o congressman ng 3rd District ng Isabela. Isa pang pamangkin, si Mike D., congressman naman ng 5th District ng Isabela. Si Cesar D., pamangkin naman ni Speaker Boji, mayor ng Kawayan City. Si Benji D., pamangkin din ni Speaker Boji, ay vice mayor naman ng Kawayan City. Yung mga kapatid ni Speaker na sina Dondon D., mayor ito ng San Manuel, Isabela. Si King D naman ay board member ng Isabela 5th District. Maganda umaga, Pilipinas! Ayan, nabanggit ko lang. Oo. Pero alam nyo, nung lumalabas daw yung sasakyan ni Speaker. Nung lumabas, pagkatapos na maawa ka rin kasi yung mga taong nag-aabang sa kanya, pinagbabato ng kamatis yung convoy. Pinagbabato. Sayang yung kamatis. Mantakin nyo, bagoong na lang katapat nun. Ulam na yan. Pambihira kayo. Maganda umaga, Pilipinas! Sayang kayo ng kamatis. Hindi siya nag-helicopter.
Siguro, sabi siguro ni Speaker, nakakahiya naman, nag-helicopter tayo. So parang sa ngayon, isa na lang ang pumapasok ng Kongreso na naka-helicopter. Si Congressman Leandro Lebiste, yung anak ni Senator Loren Legarda. Ayan na. Talagang pag pumapasok daw yan, pumupunta ng Congress, nag-helicopter. Ayan na. Siya yung best friend po ni Congressman Jojo Ang, yung Uswag Ilonggo. Kilalang kilala din yan sa mga project dyan ho sa Negros. Ayan. Sila yung dalawa ni tulo-tulo ng District Engineer sa Batangas, ni District Engineer Calalo, na nag-set up sa kanya. Ay, gandang umaga ho sa inyo. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, teka nga pala, kumustahin nga pala natin si Tito Sen. Tito Sen, good morning! Sino daw po yung golfing buddy ninyo, yung favorite golfing buddy ninyo dyan po sa Batangas noon at ngayon? Ayan, ha? Oo, kumusta na daw po, Tito Sen? Yung inyong paboritong golfing buddy na isa ding big-time contractor. Maganda umaga, Pilipinas! Sa iba pang mga balita, nabito ng Pangulong Bongbong Marcos ang panukalang batas na nag-amyenda sa Republic Act 10591 na Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Sa inilabas na paliwanag ng Office of the President, nabigo ang nasabing panukala sa layunin nitong magbigay ng seguridad at tamang regulasyon sa responsableng pagmamay-ari ng mga baril. Tinukoy din ang pag-alis ng panukala sa mandatory ballistic identification na requirement para sa mga baril na gawa sa loob ng bansa at papalitan ng photographic documentation na lamang. Sinabi pa ng Office of the President, naglalagay ito sa kapangyarihan ng forensic tracing sa panganib at salungat sa Section 39 ng Republic Act 10591 na binuo para palakasin ang kakayahan ng mga ahensya sa pagsisiyasat sa mga krimen. Bukod pa rito, tinukoy din ang maluwag na limitasyon sa ammunition o dalang bala sa bawat baril. Paglamag sa layunin ng responsableng pagmamay-ari nito at iba pang kahinaan ng nasabing panukalang amendments. Ayun. Kaya doon sa maasa na ito ay nag-lapse into law, hindi pala. May naihabol pala na pagkilos ang Malacanang at nabito ang bill. Maganda umaga, Pilipinas! Mamaya pag-usapan natin yan. Pag-usapan natin, ha? Oras muna para tayo mag-ultabayo. Alas 4:52 na umaga. Ano nga ba ang ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactosterine plasma. Galing po ito sa isang mahabang clinical trial dyan po sa Japan. Ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactosterine plasma. Kaya po napaka-potent ito na pagpasok po sa ating katawan, ina-activate po nito yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag na commander ng ating immune system, ng ating mga dalubhasa. At responsable po yan sa pagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Kaya habang tayo po ay natutulog, pinalalakas po ng ultabayo ang ating immune system. Nakatutulong din po ang ultabayo para ma-achieve natin ang magandang tulog. Siyempre, pagka magandang tulog, na-achieve natin ang sapat na pahinga. Nalalabanan natin ang puyat, pagod at stress. Yung bang pagkaharap mo bukas sa salamin, kahit na stress ka, pagharap mo ng salamin, sasabihin mo pa rin Ray, ang pogi mo ngayon. Ayan. Siyempre sasagot ka, since birth naman. Ayan, konting yabang. Ayan. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng ultabayo. Kung may mga concerns ba po kayo, mag-text lamang sa 0931-033-2871. Yan po yung text line. May mga medical experts po tayo nakastambay dyan, sasagot sa inyong mga tanong. Ang ultabayo ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified, available sa Southstar Drug, Mercury Drug, HB1 Plus Pharmacy, John's Pharmacy, Amesca Drug at Curamed. Uy, baka kayo ho'y nagpunta ng Mercury at wala hong stock. Magsabi ho kayo kagad sa amin, ha? Kasi may magandang balita. Kapag bumili ka ng isang box ng Ultabayo Postbiotic na 30 capsules sa alinmang Mercury Drug Store sa buong bansa, makakakuha ka ng free 100 peso Mercury Drug gift certificate. Promo runs from August 1, 2025 to July 31, 2026 only. Per DOH FDA CFRR Permit Number 0981 Series of 2025. Ang mahalagang paalala, ang ultabayo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! Teka, wala pa tayong pumapasok na provincial report.
Baka maubusan tayo ng oras. Yung mga provincial report natin. Oo. Nagtatanong si John Di Makuta kung bakit hindi niya narinig sarili niya. Anyway. Para ho sa mga suki natin sa iba't ibang panig ho ng Kapuluan, ha? Pwede nang i-nominate ang paborito mong DJ o mga announcer ng radyo natin nationwide. Yan din po yung mga news reporter, pati na ang inyong mga paboritong programa. Para makapag-nominate, bisitahin lamang ang ating official Facebook page, Radyo Natin Nationwide. O kaya naman ay dumiretso na sa website na radyonatin.com/awards. A guide to Radyo Natin Excellence Awards 2025. Hanapin po ninyo yung how to nominate. I-click yung link na yan sa kategoryang gusto nyo, tapos mag-fill out ng form pagkatapos isumite. Pwedeng mag-nominate sa lahat ng kategorya, ha? Pero hindi allowed ang duplicated nomination. So ano pang iniintay ho ninyo, ha? Tatanggapin ho namin ang inyong mga nominations hanggang October 15 lamang. May pakiusap po tayo sa Senado at Kongreso. Itong pagkakabuo ng Independent Commission para tuklasin ang katotohanan sa mga iskandalong flood control projects ay dapat humudyat ng bagong pag-asa sa isinasagawang investigasyon sa katiwalian na kinasasangkutan ng iba't ibang personalidad. Mga respetadong tao po naman ay tinalaga ng Pangulong Marcos para sa komposisyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Kaya mataas ang kumpiyansa ng ating mga kababayan sa magiging resulta ng gagawing pagbusisi. Hindi po matatawaran ang integridad ni dating Public Works Secretary Rogelio Babe Singson, dating Justice Andres Reyes Jr. at ang SGB Managing Partner na si Rosana Pajardo, gayon din si Baguio City Mayor Benji Magalong, kaya't malaki ang pag-asa ng ating mga kababayan na mabibigyan ng katarungan ang sinapit na pagbaha ng maraming lugar, lalong-lalo na sa Metro Manila. Pero sana po, sa pagkakabuo ng Independent Commission na ito, magbigay daan na ang Kongreso at ang Senado para itigil na yung kanilang mga investigasyon upang magkaroon ng centralized result ng anumang kahinatnan ng pagbusisi sa katiwaliang ito. Dito kasi sa komisyon, mabubura ang kulay politika sa alinmang panig dahil wala sa mga miyembro nito ang isinasangkot sa mga guni-guning projects, sa mga ghost control projects na binabanggit ng Pangulo. Mawalang galang na po sa Senado at sa Kongreso, ha? Baka hindi maging katanggap-tanggap sa ating mga kababayan kung kayo pa rin ang mag-iimbestiga at hahatol sa bandang huli dahil nasa loob ng inyong gusali ang itinuturing ng emisyon, kumita sa mga flood control projects sa iba't ibang panig ng bansa. Hayaan nyo na po ang Independent Commission na mag-imbestiga para kahit paano humupa na ang naghihimagsik na damdamin ng ating mga kababayan. Ayan, ha? Pero sabi nga ng sa House, hindi na sila kikilos, ano, ha? Pero sa Senado, mukhang may mga nagpupumilit pa rin. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang relasyon sa pagitan ng Kamara at Senado inaasahan sa bagong liderato ayon kay Senate President Tito Soto. Detalye na balita mula kay Raymond Dadpa sa RH28. Raymond, good morning. Umaasa ng magandang relasyon sa pagitan ng Kamara de Representantes at Senado si Senate President Vicente Tito Soto III. Ito ay kasunod ng pagkaluklok ni Isabela Congressman Faustino Boji D. III bilang Speaker kapalit ng nag-resign sa pwesto na si Congressman Martin Romualdez. Ayon kay Soto, kilala niya ng personal si D dahil original na kapartido nito sa Nationalist People's Coalition o NPC bago lumipat sa Partido Federal ng Pilipinas sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos. Para sa Pangulo ng Senado, good choice at excellent ang pagpili sa kanya ng mga congressmen na maging speaker. Inamin ni Soto na hindi na siya nagulat sa nangyaring palitan ng liderato ng Kamara de Representantes dahil noong birthday lunch ni Presidente ay narinig na niya na hinihimok na mga congressmen si D na maging speaker. Naniniwala ang Pangulo ng Senado na magagamit hindi ang kanyang karanasan sa tagal na niya sa politika upang pamunuan ang Kamara de Representantes. Narito si Senate President Tito Soto. During the birthday lunch,
President Marcos, I was already overhearing from the other members of the House that they were asking Boji to consider the speakership. So there are no expectations by Congressman Boji? That's that's a very good choice for the congressman. He's a very good record. He's been vice mayor, mayor, congressman, governor, vice governor, congressman-elect, and in all those years, no bad record. Ito si RH28 Raymond Advaz para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. O kaya sa mga membro po ng silent majority ng Kamara. Go on lang. Trabaho lang. Malay niyo na kahit hindi ho kayo masyado nagpe-perform, darating ang araw, magiging speaker din kayo. Binueltahan ng Malacanang ang patutsada naman ni Vice President Sara Duterte sa umano'y mabagal na aksyon ng Pangulong Bongbong Marcos kontra katiwalian. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, kung mayroong solusyon si VP Inday Sara para sa mas mabilis na pagsugpo ng korupsyon, sana'y minungkahin niya ito sa amang dating Pangulong Digong Duterte. Iginit ni Castro na nakatulong pa sana ito sa nagdaang administrasyon na niya'y biguri namang solusyonan ng naturang usapin. Samantala, pinunto din ni Castro ang naging revelasyon noon ng dating Pangulo na siya ay kurapa at nagnakaw sa kaban ng bayan. Kung meron naman pong sistema ang Vice Presidente, kung paano agara masusugpo ang korupsyon na ito, sana po ay hinilig niya na rin po ito at ibinigay sa kanyang ama. Pero bakit hindi kaya? Siguro ito ang dahilan kung bakit hindi rin nasugpo ang korupsyon noong panahon ng nakaraang administrasyon. Dahil umamin mismo ang dating Pangulo na siya mismo ay kurap. Inamin niyang nagnanakaw siya, pero naubos na. Isang minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Dalawang bagyo po ang ating minamanmanan, binabantayan dito po sa Pilipinas, si Mirasol at saka si Nando. Yan. Anyway, kasama na natin si Ma'am Lori de la Cruz mula sa Pag-asa. Ma'am Lori, good morning. Ma'am Lori. Yes po, good morning sir at sa lahat nating mga kababayan. So update muna kay Bagyong Mirasol. Ito po ay nasa 165 kilometers west of Calayan, Cagayan na. So nasa dagat na po ulit ito. At ngayon ay nakaka-apekto pa rin sa ilang bahagi ng bansa. So may signal pa rin po tayo. Signal number 1 pa rin sa Batanes, Babuyan Islands, western portion ng Mainland Cagayan at Payao, northern portion ng Abra, Ilocos Norte, and northern portion of Ilocos Sur. Pero inaasahan natin na within this morning or mamayang hapon, possible po lumabas na rin po ito ng ating area of responsibility. So, yung epekto nito until today na lang din po, throughout this day. Buti naman, hindi sila naghihilahan, ano? Ay, hindi naman po. Hindi naman, Si Nando naman ay huling nakita sa layong 1,225 kilometers silangan ng southeastern Luzon. At ito po hanggang ngayon ay tidi pa rin naman po siya. Pero sa forecast kasi natin, bago po ito lumapit sa ating kalupaan, pwede po ito maging typhoon. Kaya mataas na alert yung ating, kumbaga heightened alert yung ating binibigay sa mga kababayan, especially sa Northern Luzon, dahil sila po yung sa projection, based on the latest projection, sila po yung direktang maapektuhan nitong si Bagyong Nando. Sa ngayon, wala pa itong direktang epekto sa anong bahagi ng ating bansa. We're expecting posible po mag-start yung mga pag-ulan na dala nito either Sunday or Monday, and then from Monday to Tuesday yung pinaka-crucial. So, far yun muna latest mula dito sa Pag-asa. Ito po si Lori de la Cruz. Ma'am Lori, itong si Nando, ano siya? Anong characteristics nito? Matubig? Kasi ito po, bilang posibleng typhoon, pareho po yan. Matubig at malakas ang hangin. So, hindi pwedeng, kasi yung hazard na yun na pareho, mapaminsala po. Ano siya? Parang napipigilan ba siyang pumasok agad ng earlier sa PAR? Dahil nga sa kay Mirasol? Hindi naman. Sir. Mabagal lang talaga. Wala silang interaction at talagang mabagal siya. Kaya lang, yun ang problema natin. Pag mabagal ang bagyo, nakakaipon ng lakas eh. Yes po. Yun nga po yung reason or
possible scenario kung kaya't bago ito lumapit ng ating landmass ay nasa typhoon category. Nako, oo. So, pagpasok niya, pagtama sa lupa, nasa typhoon category. Opo, and actually po, based din sa ating bulletin, hindi natin nire-roll out ang chance na maging super typhoon pa. Pwede maging super typhoon? Opo. Bago tumama sa lupa? Bago tumama. So, yun, mag-antaray po sa maging update. Tatamaan bang Metro Manila? Hindi naman po. Hindi naman. Yun, magandang balita, no? Kahit paano, para sa atin dito sa Metro Manila. Pero ang tumbok nito, bandang norte pa rin, ano? Yes po. Northern Luzon. Okay, sige. Para doon sa mga kababayan natin dyan sa Ilocos. Ma'am Lori, ingat ha. Di wala na naman tulugan dyan. Yes po. Sige. Vitamin C, Ma'am Lori, para may dagdag na lakas ha. Bawal sa inyong magkasakit. Si Lori de la Cruz mula po naman sa Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas! Uy, doon sa mga nag-aabang na mabati natin yung inyong mga messages, sorry po nakahang yung ano ko dito. Wala akong monitor. Kaya hindi ko makita. Anyway, baka kayo po may mga importanteng lakad at i-ready na rin po yung mga emergency kit, lalong-lalo na doon sa mga lugar na madalas bahain. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Isasama po natin sa ating emergency kit. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang inyong mga kamay dahil meron po naman itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improvement cologne. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol para hindi siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa naman butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Magandang umaga, Pilipinas! Asek Cecil Bangka Santos na nandyan pa rin ho sa France. Kumusta na ho kayo ha? Ingat po kayo dyan. Presyo muna ng karne ng manok sa Panghulo Malabon. Naku, tumataas. Detalye na balita mula kay Edwin Duque, RH23. Edwin, good morning. Good morning at may buntag ka, Kuya Jel. 20 pesos yung tinaas kumpara sa ibang palengke yung presyo ng manok. Dahil 240 Kuya Jel yung presyo ngayon ng kilo ng manok. Habang itong presyo ng baboy tumas ng 10 kumpara sa isang dalawang magkalapit na palengke. Dahil nasa 360 yung kilo nito. Yung pork chop, ang giniling, ang 340 habang itong pataunahan at ulihan ay 320. 10 piso yung pagtaas. Yung yempo naman ay 20, yung itinaas ay 380. Meron ding ilang nagbebenta na 400 pesos. Yung presyo ng kambing ang hindi gumalaw, tiling 500 pesos. Yung ulo ay ulot pa ay mabibili ng 460. Habang 250 naman yung papaitan. Yung baka ay 450. Ang presyo ng isda naman, ang bangus dagupan ay bumaba pa rin kunti ko yun dahil kahapon may 250. Yung pinakamalaki ngayon ay 230. 20 yung mas binaba pa. Habang yung kung gusto mo naman may mga pira-piraso. Yung merong 140, 160, 180, yun ay magkakasunod na laki. At ang pinakamalaki rito ay yung 180. Yung galunggong na natiling mababa pa rin ngayon ay 280 at merong 180. Yung yellowfin, ito yung hindi na gumalaw mula nung bumaba ito, nasa 200 pesos. Habang nung nakarang linggo alos nagkukontesa itong presyo ng galunggong at bangos, nasa 300 pesos. Kung mahilig ka naman sa pusit lumot, 210. Ayan, mas bumaba ng 20 pesos. Yung pusit kalawang, 230. Ang pangkalamares, 220 hanggang 260 pesos. Sa tilapia, medyo mataas yung tilapia ngayon dahil ang pinakamura ay 120, yung malalaki, 160 hanggang 180 pesos. Yung bisugong tunay, 240, lapu-lapu 240, ang salay-salay, 260. Sa presyo naman ng mga gulay, Kuya Jel, ang palaya ang tumaas ng todo ngayon ay lumabot ng 160 pesos mula sa dating 120 bawat kilo. Ang kalabasa ay tumaas din uli ng 70 pesos na bumaba na ito ng 40 pesos kabakailan. Ang kamatis, 100 pesos
merong 120 at pinakamababang klase, yung maliliit na klase, Kuya Jel, at 80 pesos yung bawat kilo. Ang talong, 50 hanggang 80 bawat kilo. Ang luya, 150. Sibuyas, 150. Habang yung bawang, 160, 70 pesos naman. Yung sayote, repolyo, 80 pesos. Ang carrots, 230. Mas mataas kunti. Yung pechay bagyo, tiling 80 pesos. Ang pechay Tagalog ay 80 pesos din. Habang itong siling labuyo, ay 550. Bumaba ng 500 kamakailan. Ngayon naman ay tumaas ng 50 pesos. Siling panigang, ito yung bumaba na Kuya Jel, 100 hanggang 120 pesos. Ang bagyo beans, 140. Yung broccoli imported, 430 habang 280 naman yung lokal. Ang makopa, yung siling makopa with pepper ay bumaba na lang hanggang 350 pesos. Ang presyo ng bigas, mag-umpisa ng 40 hanggang 70. Ang pinakamahal yung dinurado, 80 pesos. Ganon din ang malagkit, 80. At yung magandang klase naman ay 100 pesos bawat kilo. Yan ating price monitoring report mula pa rin dito sa Pakulo, Malabon, Aris 13. Edwin Duque nagulat sa Disa Race, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Edwin. Maganda umaga, Pilipinas. Dagdagan natin yung mga pamalengke kasi 22,000 na pong nag-iintay na premyo sa Mahiwagang Tunog. Mahiwagang Tunog. Galingan ninyo, please. Ayan, mga medical experts. Basta ginagamit ho ng mga medical workers yung ating pong Mahiwagang Tunog. Nahulaan na yung item number 1 tsaka item number 2. Ang nyo pong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagte-text, empty space, name slash, _ contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Ayan, At muli, sabi ko nga sa inyo, 22,000 ang nag-iintay na premyo sa ating Mahiwagang Tunog. Maganda umaga, Pilipinas. Mameban lang dyan sa Las Vegas, Nevada. Magandang umaga po sa inyo. Oy, sa mga suki natin dyan sa ibang dagat, magandang umaga. Si Bong Kabantak na nandyan ngayon sa Florence ba? Anyway, nasa ibang bansa si Boss Bong Kabantak, si General Bong Kabantak, ay miyembro po ng Class Mapitagan. Birthday niya ho ngayon. Boss Bong Kabantak, happy birthday and more birthdays to come. Tapos bukas naman, birthday ng isang magandang nagtatrabaho dyan sa CA Cebu. Na tumutugon sa pangalang Angela Gabrieli Palmones. Ayan, Abi, happy birthday. Ayan, birthday na ni Abi. Ayan. Ayan. Happy birthday, nak. At magandang umaga po sa mga taga Manila Bulletin. Maganda umaga, Pilipinas. Sino may birthday ngayon? Birthday din ngayon ni Dr. Joe Torok. Ngayong araw to. Sabi ni Doc Joe, papakain siya. Eto muna, si Congressman si Dungab ho ng 3rd District ng Davao. Kasama na natin. Kong, may buntag din mo. Ay, good morning Kong, mayong buntag. Thank you for joining us. Lipay na kaki, bago naman ang speaker. Importante para sa honor of the institution. Oo. Pero ano nakikita ninyong pagbabago kung sakasakali? Ay, hinihintay pa namin. We're observing kung ano ang mga pagbabago. We have to keep watching kung ano ang changes sa legislative agenda. May changes ba sa organization? May changes ba sa mga direction? So, obserbahan natin for the next few days or weeks or months. Okay. Napaka-importante yung mga inputs na inilalabas ninyo for us to understand the budget. Doon sa inyong inilabas sa inyong Facebook page sa Kongsid, may comparison kayong ginawa yung paglilipat from NEP to GAB to GAA. Makikita natin doon yung drastic changes pagdating ho doon sa yung mga kulay pula. Kayo nga mag-elaborate nito, Kongsid. From what year ito? Actually, this is itong ginawa ko na detalyado yung sa 2025 budget. Yung basis natin dito, yung 4 na libro ng APRO, yung tawag natin, yung napagkano sigurado ito, yung NEP, no, yung submission ng Executive Department. Pangalawa yung pangalawa yung GAB 1, then GAB 3, then
yung product ng BICAM. At yung i-flash mo ngayon sa screen is the comparison sa flood control. Flood control lang ba to? Yes, flood control. Yung nauna pong nilabas, yung detalye about sa 2025, that's why nasabi natin na mangle talaga. Corrupt yung budget ngayon. Ito naman, comparison sa flood control projects from 22 hanggang 2022 hanggang 2025. Pero makikita mo nga dun ang laki din ang pinagbago. Ang laki nang itinaas ng mga pondo for flood control. Yes, umaakyat, no? Umaakyat. Then yung 2026 binago daw, hindi ko pa nakita yung detail kasi late na yun natapos hapon. So hindi ko makita yung totals pa. But I'll have to check. Binawasan na yung flood control pero titingnan natin. Okay. Pero nung huli tayo magkausap, ang sinasabi nyo, mas nakababahala yung mga foreign assisted projects, yung funded ng yung may mga counterpart. Dito ba sa 2026 nakita nyo kung binalik na? Meron. Pero meron, binago nila yung budget ng 2026. So I won't comment muna sa 2026. Dito muna tayo sa prior years kasi actual yung figures natin na nakuha. Okay. So anong significant information ang ating maibibigay sa ating mga kababayan dito po sa flood control allocation for 2025? Yes, as of 2025, ang very significant information dito is may may ginawang pagbabago yung budget, ang tawag ko niyan dagdag bawas It started sa House pa lang, no? House pa lang nagdagdag bawas na. Dito naman sa particular sa budget ng yung tinanong mo kanina, yung FOPS, binawasan talaga. Binawasan yung FOPS sa 2024 at saka yung sa 2025. 2024, grabe, na-zero talaga yung FOPS natin. Makita mo dyan sa figures of zero sa GAA, final. Na-zero yung FOPS. So, pag sinabi natin FOPS, zero siya pero nilipat. Yung foreign assisted project. Project. Yes. Foreign assisted project. Teka muna. Distribute. Yes. Sinong nag-secure ng mga foreign assisted projects na yun? Previous administration? Hindi lang previous administration, pati previous and present kasi continuing yan usually long term. Yung projects ng FOPS sa long term at saka dumaan sa DBCC, dumaan sa NEDA. Mahaba ang proseso, then may proposal talaga tayo niyan. Pero talaga tayong project feasibility study, saka hindi po pwede mag-apply ka ng foreign loans na walang counterpart. Tinatawag natin na master plan, no? Master plan is very important there. Then, may evaluation team pa yan galing sa foreign creditors, so yung World Bank or ADB or yung JICA, magpapadala yung sila ng team para mag-check at mag-evaluate, no? May proper vetting talaga yan bago yan ma-approve. Pag na-approve na yung loan, nagbibigay pa ng sovereign guarantee, yan ang nakakaya. May sovereign guarantee tapos i-divert o inilipat. Pinatay, chap-chap. From big projects, naging maliliit na projects. Kaya ang dami-daming maliliit na projects, magtataka ka buong Pilipinas. Well-distributed. Kung flood control pa lang ito, ha? Flood control pa lang. What about yung mga Yes. The other facts? Ginakamarize ko pa kay most likely itanong ko ito pagdating doon sa plenary. Okay. And pagdating na sa DBCC, yung dapat mag-explain ito yung DBM, Department of Finance, saka dapat ang NEDA na rin. Kasi NEDA should be updated kung anong nangyayari dito. Sa ikli ng oras na meron kayo para pag-aralan ang budget, talagang makakalusot at makakalusot yung gustong palusutin. Yes. Ang lusot talaga dyan doon sa BICAM kasi sa BICAM. Yung ma-receive na lang natin ng House at Senate yung BICAM report for ratification. Then, yung sa nangyari sa 25 hours lang ilang oras lang, then ang time na mabasa, then diretso ng approval. Saka yung approval, paano yun? Buong BICAM report, hindi mo na mabusisi isa-isa.
So you cannot question it one by one. So yes or no na lang yun. Approve. Ay na lang yun pagdating sa approval. So yung ratification. So makikita mo na lang yung after na, yung finished product doon na sa GAA. Yun na pirmahan na. Yun na pirmahan na ng presidente. Pero di ba usually sabi nga may line veto na ginawa ang presidente. So ito hindi nakalusot kahit na may mga line veto? Yun na nga kasi the executive was saying ni-review nila yung buong budget pero yung ginawang veto, direct veto was only 26 billion sa DPWH. Yung 168 billion, veto yun para sa unprogram. So wala ring epekto yun kasi wala namang pondo yung unprogram. It's just the same as hindi nila i-release. Wala. Kung hindi i-release ng executive, so wala ring epekto yung budget na yun. Oo. So, ang pinaka dito talaga doon yung 26 billion lang. Nung kayo chairman ng Committee on Appropriations, wag na natin tanungin kung anong taon yun kasi medyo may katagalan na. Wala naman nung nangyayaring ganitong insertion. So, kung i-alok ba sa inyo Committee on Appropriations, tatanggapin nyo ba ngayon? Kasi mas kabisado nyo yung sitwasyon eh. Bugbog na masyado ito ang hilo. Mahirap habulin eh. Kaya sa ginawa, I think ang direct effect talaga nito, ang ating budget deficit lumalaki kasi nililipat sila ng kuwan eh. Ang daming program, yung ibig sabihin ng program, ready for implementation, nilipat nila sa program. Kaya by this time, I'm very, I think, nasipil na ng executive, nahihirapan sila implement kasi yung magagandang project, nilipat sa program. Tapos yung program funds, pinalitan nila ng mga projects na kanilang pet projects. Kung baga, ang tawag natin nung araw, pork barrel. Kaya ang hirap i-implement, saka ang hirap i-manage itong budget na ganito. At saka 3 taon ginawa sunod-sunod. So, hindi nangyari yan sa panahon natin. Mababait. Sabi ko yung mababait yung mga congressman ng panahon natin. Okay, Kong. Sabi nyo nga, hindi ma-rectify agad. So even with the change of leadership, kasi baka mamaya umaasa yung ating mga kababayan that with the change of leadership, magkakaroon ng drastic changes. It's not going to happen. Mahirap. Well, yes, I think mga kababayan natin, a lot of people galit ng galit and we are and they are expecting eco-correct at may talaga, may justice. Yung mga nagkatay sa budget, dapat harap sila. Harapin nila yung mga questions para sa kanila or investigations. Okay. Pero definitely naman siguro ngayon wala na magsisingit, wala nang insertion. Pagka may insertion pa, ewan ko na lang kung anong tibay ng mukhang gagawin ng mga magsisingit na naman, Kong. Ang daming mata na nakatingin. Hindi lang mga congressman, senador, pati na yung private sector, yung mga NGOs, yung civil society group, yung mga budget, nagbabantay sa budget, madami nagbabantay. Pati mga negosyante. Sabi nga ng mga negosyante, teka muna, dapat yung mga nakulimbat na yun, ibalik sa kaban ng bayan. Yes. Narinig ko yung mga may mga statement na. Yung Philippine Chamber of Commerce, yung Management Association of the Philippines. Ang dami. Ang dami ng concern dito sa ating budget. Taxpayers pinaghihirapan ito ng mga negosyante at saka ating mga, especially yung low salaried workers, kawawa talaga yun. Kong Sid. Lahat tayo nagbabayad yung sabat. Lahat ang binibili natin. Pero wag kayong mapapagod, Kong Sid, dahil umaasa din ang taong bayan with your direct participation dito po sa pagbusisi ng budget, mawawakasan natin itong ganitong klase ng mga singit-singit at mga insertion. In the meantime, Kong Sid, ingat po kayo. Daghang salamat for joining us. Thank you. Hey, thank you also, Angelo. Daghang salamat. Regards, may buntag sa tanan. Kong Sid, nalay nang utana ba? Ngano si Kong Sid wala ba dahil na siya flood control? Murag wala. Kay wala masigi hatagag budget. Ay, gatiro budget. Paano ko mag-flood control? Salamat, may buntag, Kong. Thank you. Salamat. Si Congressman Sid Ungab ng 3rd District ng Davao City. Maganda umaga, Pilipinas! 24 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Umaga,
Pilipinas. Tama mo na, Boy Gonzales. Kasama na natin ngayon ang founder ng Philippine Ricochet Line, si Charles Khalid Rico. Charles, good morning. Hey, good morning, everyone. Thanks for having me. And thank you for joining us also. Pleasure to be here. Yeah, number one. What are the salient provisions of the bill that was vetoed by the President that appears to be, anong tawag dito? Ikinasasama ng inyong loob. mukhang yung mga nag-push ng bill hindi natuwa by the sudden veto ng presidente. Okay, sige. So medyo mahaba-haba yung mga sagot dyan. The bill contains a lot of things that were very helpful to the gun community. So I take it you're referring to Senate Bill 2895 and the House Bill 11539. Both of which were approved by Congress but ultimately vetoed by PBBM. Right. By the way, so Charles, I think we can... by the way, Charles, ito pinush mismo ng presidente, di ba? No less than the president was pushing for the bill. Well, I can tell you that both houses really wanted it. Okay. At the Senate level, for example, we got 21 out of 21 in favor of the bill. So lahat, unanimously voted siya ng Senate. And for House of Congress, this was voted then by 190 out of 193 congressmen. So that's around what, 98%? So for the president, I don't have information whether or not he really pushed for it, but there was perceived interest from his part because, marami nagsasabi nga that President Bongbong Marcos is a gun owner, merong nga PBBM Cup, and he's a shooter. So there definitely meron tayong common ground for everybody to work together and work to have the bill pushed. Okay. So yeah, there you go. I hope that answers the question. Okay. What benefit will it bring to the community as a whole? When we amend when we amend Republic Act 10591? Kasi ang sinasabi, maraming provision dun sa amendment, mukhang pinahina pa yung existing law. Not necessarily. I think that the law itself, the Senate Bill 28, or rather the law, RA 10591, will be greatly improved by Senate Bill 2895 and House Bill 11539. So it depends on what aspect of the law itself are we looking at that will be improved by the bills. So number one, for example, for Senate Bill 2895, one of the things that it asks for, and there are a lot of things that are being asked for, is the increase in ammo storage, legal ammo storage limit for people. O ito yung bala, dami ng bala na pwede mong itago sa bahay mo. The amount of ammunition that you can keep in your home, it increases it right now from 50 rounds, okay, per firearm, per registered firearm, if you're a standard shooter, to 500. Tapos pag sports shooter ka naman, it increases it to kasi yung right now I think for sports shooters is 1,000. I think this time around times 10, so I think 10,000 rounds. Okay. Now I know that sounds a lot, I mean, why would anybody, some people would ask, bakit tayo magkakaroon ng 10,000 rounds? Pero pag sports shooter ka, mabilis mong mauubos yung 10,000 rounds kapapractice. Kasi yan lang ang gagawin mo talagang paputok ka na maputok para maging magaling ka sa sports mo. Lalo na sa mga, Philippine gun owner sports shooters are renowned across the world for their outstanding skill in shooting sports competitions. So that's something na kailangan din natin, And for the for the 500 rounds for your average person, importante rin to because the challenge here kasi sir, is that maraming mga Pilipino ang nakatira sa probinsya. So nagbabiyahe sila ng malayo. Okay, sabihin natin nakatira ka sa Batanes
or sa mga areas like you know, some islands, Mindanao, sa Sulu for example, yung mga ganon. Mindanao na magbabiyahe ka talaga ng malayo para makarating lang sa gun store, tapos bibili ka ng bala. So yung pamasahe mo mas mahal pa dun sa binili mong bala, and if kung 20 rounds lang yan, tapos yung bala mo baril mo for example ay 50 rounds lang, ano, tapos 22 lang yung baril mo, 22 LR, parang nasayang lang yung trip mo kasi yun lang yung limit na pinapayagan nila pag bibili ka ngayon. Okay. So it's more of quality of life improvements doon sa firearms. Right now kasi as you can see, based doon sa veto document na nakuha natin, that may concern na yung rounds daw na 500 new limit ay mas marami daw kaysa sa combat load ng sundalo, army and police, but we would well, how should I say, for me I would say that hindi naman dapat talaga concern yon kasi hindi naman po lawful gun owners follow the law. Sumusunod po tayo sa batas. Hindi po tayo gumagawa ng krimen. At hindi rin po tayo nakikipagputukan sa mga pulis, ano? So, parang lumalabas kasi na parang pag marami kang rounds, delikado ka. But that's not really the case. Most lawful gun owners never break the law. In fact, we have data to suggest that, that 98, yung of all registered firearms, 98.4% of them will never ever be used in crime, and only 1.6% of them, around 1.6% of them ever get used in a crime. So statistically, sobrang minor nun. So anyway, that's just one of the many things dun sa bill na yun. There are others. So apart from the ammo, I'll just take the yes, go ahead. I'll just pick from here, Charles. Ang sinasabi mo, pagka license, talaga hindi mo gagamitin. Bakit? Traceable ka. Di ba? Dali-dali mo exactly. Ang dali-dali mong matrace. Absolutely. Oo, di ba? So, kalokohan yun na gun owner ka, licensed gun owner ka, ang hirap-hirap ng dinadaanan mong proseso, ang haba-haba nung red tape ng dadaanan bago ka makakuha ng LTOP, ng license to own, ng lisensya, ng permit to carry. Ang haba, tapos gagamitin mo sa karahasan, di ba? So, yes, exactly. Kaya very, very minimal yung sinasabi nating nagagamit o naaabuso siya. Okay. Doon ba sa mga amendments meron ding bang paghihigpit sa pagtatago o pag-iimbak ng baril sa loob ng bahay? See, when it comes to the firearms kasi sir, we do not have a limit naman talaga on the number of firearms that you can keep. If you have, for example, a Type 5 license, Type 5 means 20 or more firearms. So kahit ilan yan. So let's say, kasi marami tayong different kinds of licenses. If you have a Type 1 license to own and possess firearm, that gets you 2 or entitles you to 2 firearms. And I would just like to highlight first that gun ownership here in the Philippines is a privilege. It's not a right, gaya ng sa Second Amendment nila sa United States. So anyway, continuing, pag Type 2 yung license mo, you get 5 firearms. Pag Type 3, maximum of 10. Pag Type 4, 15. And pag Type 5, 20 or more. Marami kasi tayong mga Pilipino ang gun collectors. Yes. Na ibig sabihin nun, talagang hobby nila yung mangolekta lang ng baril. They don't necessarily shoot it a lot. They just collect the firearms. So yun yung usually na nakikita natin na maraming firearms. Okay. Iniisip kasi ng mga tao na pag marami kang firearms, baka mag-start ng private army, but this is not really the case. It's just that some people enjoy collecting firearms as a hobby. I was referring, Charles, doon sa pagtatago, sa safekeeping. Mas mahigpit. Sa safekeeping, yes, in the current law, all gun owners are required to store their firearms safely sa bahay nila in a vault. Okay, kailangan yon, lalo na for example pag yung mga firearms mo is yung license mo is Type 4. Mahigpit talaga doon, and lahat ng mga kakilala kong Type 4 naka-gun vault talaga sila. Okay. So when it comes to firearm storage at home, it's really being secured properly kasi una, you don't want the firearms to be stolen, number one, and number two, if you have for example children at home,
you do not want them to have unsupervised access to the firearms. So, it's in everybody's best interest that the firearms are kept safely at home. So that's required. So what triggered? Walang pinadali doon. Charles, what triggered the veto? So if we're gonna look, okay, that's a good question, actually, sir, from my perspective, in order for us to understand kung ano yung nag-trigger ng veto na yon, we have to look at what is written at the veto message. So if you look, meron na kaming copy nun dun sa veto message ni PBBM. So number one, sinasabi doon, there are actually 3 primary reasons kung bakit na-trigger yung veto. Sinasabi niya doon sa veto message that number one, concerned daw sila doon sa increase in ammunition na storage at home, nasagot mo na yung from kanina. 50 rounds, magiging 500 rounds. Ayaw nila kasi daw may combat load. Tapos may sinite pa sila doong law. Okay. The funny thing about the law that they cited over there, and this is where I disagree with that part, is that parang yung pinoint out nila doon is yung security guard law. Most gun owners are not security guards. We don't patrol property to secure it. So anyway, parang pinapalabas kasi nila doon na ayaw nila na dumami yung rounds kasi it might, yung storage sa bahay, baka daw mas maraming bala yung gun owner kaysa sa mga law enforcement at military, which is, again, I would like to point out that it shouldn't be a concern naman kasi because we are not in the business of shooting or inflicting harm on our law enforcement and military. So parang pinapalabas nila na, I don't know. Okay. I don't wanna say it, pero parang may parang insecurity kasi doon sa bagay na yon. Ayaw nila na nararamihan sila ng rounds. Okay. Pangalawa, baka daw security yon. So number 2, there's another reason. The next reason is the yung PTC FOR. Okay. Now, in the law, the Senate Bill 2895, there are many improvements to the PTC FOR. Sa mga hindi nakakalam, PTC FOR stands for Permit to Carry Firearms Outside Residence. Okay. Okay? So, what this basically means, apart from your license to own and possess firearm, is pag may PTC FOR ka, you can carry a firearm and use it for self-defense outside your house. Pag wala tayong PTC FOR, yung firearm natin kasi hanggang bahay lang. Hindi mo siya pwedeng gamitin sa labas ng bahay. Okay. And you cannot shoot at anything outside your house from inside the house. Okay, so pag meron kang PTC FOR, that allows you to carry your firearm outside. Now, the Senate Bill 2895 introduces some improvements to the PTC FOR. Namely, number 1, yung ID natin. Currently kasi, kung magkukuha ka ng PTC FOR, ano na tayo ngayon? 1 firearm, 1 PTC FOR. So, nakaregister siya doon sa firearm, hindi doon sa tao. So, kung meron kang 3 barel, gusto mo lahat silang i-PTC FOR, kailangan mong kumuha ng 3 PTC FOR for all firearms, which is very cumbersome and burdensome sa mga gun owners kasi mahal kumuha ng PTC FOR. Ang PTC FOR is 12,000. 12,000. Correct. So, kung 12,000 siya. Plus, marami ka pang requirements. Lalo na yung threat assessment. So anyway, yung ginagawa ng bill is that 1 PTC FOR na per person. Bahala ka nang pumili kahit ano doon sa mga baril mo na gusto mong i-carry. That's fine. So malaking tulong yon. It streamlines the whole process and reduces yung red tape. At malaking matitipid mong pera. And number 2, the way you carry it. Under Senate Bill 2895, kasi right now sa RA 10591 sa IRR natin ng 2018, yung carry kasi lang siya, bag carry. You cannot carry the firearm in a way that it physically touches the skin of your body. So in other words, hindi ka pwedeng mag-inside the waistband carry. So nakabag lang. Nasa container, nasa isang lalagyan. Nasa container siya somewhere, basta hindi siya halata. The problem with that is usually kasi pag na-hold up ka, kinukuha yung bag.
So nakuha na rin yung baril mo. Kasi naunahan ka eh. Di ba? Bigla kang tinutukan. Di mo na nabunot dahil nasa bag. Tinangay nila yung bag mo, pera mo, pati yung baril. May bonus pa silang baril. Di ba? So to address this, ang ginawa ng Senate Bill 2895 is it allows for concealed carry in any manner. In other words, pwede ka na mag-inside the waistband. Legal na yon. Which is fine naman. Ano? You know, in other countries, inside the waistband naman talaga yung common na carry. So anyway, that's number 2 doon sa mga PTC FOR tayo ha. Just number 1 thing na at ito na magpupunta na tayo doon sa tinanggal doon sa naging dahilan ng veto. Ayaw ni PBBM doon sa veto, ano, nilagay niya doon sa veto na madagdagan daw yung exemption sa threat assessment. Kasi under Senate Bill 2895, under the law naman kasi certain professions are allowed exemption to the threat assessment requirement para kumuha ka ng PTC FOR. So ang threat assessment kasi napakahirap kumuha niyan. Kailangan mo ng maraming papel, requirements, clearances para makakuha niyan. So yung dinagdag na exemption doon ay allied medical plus lahat ng AFP and law enforcement agency active and retired plus reservists. So, lahat yon exempted na lahat sila sa threat assessment. Yes. Yung allied medical, ibig sabihin nun, kasi right now sa law natin, mga doctors lang. Yung allied medical, sinasama nyo na rin doon yung mga nurses, radiological technicians, dentists, even nga yung depende kung anong interpretation mo, veterinarian. So lahat sila exempted na sa threat assessment. Ayaw ni PBBM yata, sinabi niya doon sa paper na ayaw nila na madagdagan yung threat assessment exemptions. So lahat yon gusto nila kumuha pa rin ng threat assessment, which is again, it's a lot of red tape kumuha kasi ng threat assessment. Tsaka ang tanong kasi natin dyan, lahat naman kasi ng tao, kung tutuusin, lahat tayo, in a way, we can be under threat. Hindi mo kasi alam kung kailan ka maho-hold up eh. Diba? So anyway, yon tinanggal niya yon. Ayaw niya yon, so pinatanggal niya yon. And then finally, the third reason for the vetoing, so maliban pa doon sa ammunition, PTC FOR, is yung dinagdag nila doon sa latter part, which is, hold on, let me get it dun sa phone ko kasi nakakalimutan ko yung last part. But yeah, dinagdag lang nila yon because the reason for that dun sa veto na yon is and hold on, please give me a minute over here, is because Madali, oras mo na, 47 na, makalipas yung alas 5. Sige. Okay. That's the last I have part. it over here. Okay, ito na. Check ko lang yung final part. Ayan. And this was the first one, pero nakalimutan ko lang siya sabihin, yung mandatory ballistic test identification ng baril. Under Senate Bill 2895 kasi, to streamline yung processing ng firearms, lahat ng bagong firearms, both for the Philippine Army, Philippine National Police, and all civilians, tinanggal yung ballistic testing or ballistic fingerprinting ng firearm. So for those who are unfamiliar, yung ballistic fingerprinting at ballistic testing ng firearm, yan yung pinuputok yung baril sa isang ballistic testing tank. Kinukuha nila yung slug, tapos nire-record nila yung para ma-identify yung indentations doon sa slug, tsaka doon sa primer indentation. Yung grooves doon sa slug, tsaka doon sa primer indentation. The reason for that, or at least on paper, kaya nila ginagawa yon is because under forensics, ma-identify yung baril. Firearm forensics, ginagamit yon para i-match yung baril mo pag na-recover yung slug or yung basyo nung baril na pinutok doon, basyo nung bala na pinutok doon sa baril, para ma-check kung yan ba yung firearm na ginamit sa crime. Okay? Now, it sounds great on paper. However, it should be noted kasi that yung ballistic fingerprinting ng firearm, in many places, including the United States, hindi na ginagawa yan. Tinigil nila yung paggawa niyan is because the reason for that is yung mechanical wear and tear ng firearm, pag ginagamit mo siya ng ginagamit over time, nagbabago yung ballistic fingerprint niya, nagbabago yung indentation sa primer, nagbabago yung scratches doon sa bullet dahil doon sa
lands and grooves nung rifling nung barrel, nagbabago lahat yun because of mechanical wear and tear. In other words, yung ballistic yung testing na yan, obsolete it's perishable. Obsolete na siya. Obsolete na siya. Hindi siya valid sa mga barrel na bago lang kasi the more and more siya nagagamit, nagbabago yun at hindi na rin siya hindi na rin siya nagmamatch ultimately. Maganda lang siya sa mga pinikula pero sa totoong buhay hindi talaga. The right way to go about it kung gusto mong i-ballistic test yung barrel is pag may na-recover kang slag at basyo, kunin mo yung barrel at its current state and then yon magmamatch yon. Pero kung kinuha mo yan, yung bala at basyo na minatch mo 10 years ago, tsaka lang nagamit yung barrel sa crime at marami ng bala yung naiputok doon, hindi na magmamatch yan. Okay, Charles, I hate to cut you kaya natambakan pa tayo ng commercial, but thank you for joining us and enlightening us. So nakita na natin yung mga dahilan, pero ako, I suspect there's more reason eh. Oh yes. I think anybody with common sense will really know kung bakit they want to maintain a lot of the requirements and red tape. Anyway, Charles, thank you for joining us and we'll get in touch for further discussion. Thank you. In the meantime, thank you very much. Thanks for having me. Okay. Si Charles Calidrico ang founder po nitong ng Philippine Ricochet Line. Maganda umaga, Pilipinas! Tambakan na tayo ng komersyal. Oras muna sa buong kapuluan. 9 minuto na lamang, ACS na umaga. Minuto na lamang, mag-ACS na umaga. Nananakit na inyong mga kasukasuan, nagkakaringkel, humihina na bang kalamnan? Epekto ho yan ng pagtanda. Ipinakikilala ang Ultaplex, isang health drink mula po sa lumikha ng Ultabio, backed by Japanese technology. Ang Ultaplex po ay may HCG complex, hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB pampalakas ng muscle at glucosa green para naman sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powdered drink mix. Kayang bawin ang galaw, sigla at ganda with proper diet kahit nagkakaedad na. Siyempre samahan ng exercise. Hanapin sa Shopee, Lazada at Ultabio ang Ultaplex. Ang Ultaplex ay hindi gamot at hindi pwedeng gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Lasing na pulis! Arestado matapos mambugbog sa Tondo, Maynila. Detalye mula kay Boy Gonzalez sa RH29. Boy, good morning. Kalaboso ang isang pulis sa Maynila matapos reklamo ng pambubugbog sa Tondo, Maynila. Kinilala ang suspect na si Police Staff Sergeant Liberato Cabizon, 35 na katalaga sa Osea Abad Santos sa Police Station 7 na umano'y lasing nang dumating sa New Antipolo Street, Barangay 219 sakay ng motorsiklo kasama ang dalawang barangay tanod. Bigla umano sinuntok ng pulis ang biktima si Leomar Guevara, 31, isang clown at magician sa tiyan at muka. Hindi pa nakontento, muli pa itong inatake at dinala sa barangay hall kung saan pinagsusuntok, pinagsisipa at hinampas pa ng baton. Tumigil lang ang gulpe nang dumating ang living partner ng biktima at mga magulang nito. Sa follow-up operation, inaresto si Cabizon ng kapwa polis at isinuko ang kanyang baril na bereta at isang Galil rifle. Ito si Boy Gonzalez para sa Disa Arizona sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ay nako, kaya pag iinom mo ilalagay sa bumbunan. Bucor, minongkahin naman ng medical parole sa mga 70 anyos pataas sa mga terminal ill PDLs. Detalye mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuya Angel. Ipinanukala ng Bureau of Corrections na gawaran ng medical parole ang mga 70 anyos at pataas sa terminally ill o severely incapacitated na persons deprived of liberty o PDL. Ginawa ni Bucor Director General Gregorio Katapang Amungkahi sa isinagawang committee hearing ng proposed 2026 budget ng Justice Department. Ayon kay Katapang, layon ng panukala na ma-institutionalize ang sistema ng medical parole para sa mga bilanggong matatanda at may malubang karamdaman, batay na rin sa Humanitarian Confederation at panukatan sa internasyonal. Binanggit niya na inadat na ng Amerika, United Kingdom at ng Canada ang legal framework para sa compassionate o medical parole. Sinabi pa ni Katapang na naharap ang penal system ng Pilipinas sa iba't ibang problema gaya ng overcrowding, kakulangan sa healthcare at mabilis na paglobo ng populasyon. Idiniindin niya na mababa na rin naman ang panganib sa public safety ng mga 70 anyos na PDL na may chronic illness na hindi na nga kayang alagaan ang kanilang mga sarili. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Yung lalahok daw po sa September 21 rally, ang estimate ng PNP, 10,000 lang.
Detalye mula kay Edniel Paro sa RH52. Edniel. Kaya hindi posible umabot lamang 10,000 katao. Sa kalimat ka ng altitude. Edniel. Teka muna. Edniel. Pasalo sa September 21. Edniel. Nako, oo. Pangit yung signal ni Edniel. Ihabol na lang natin mamaya. And with that, ACS Balita at 2x2 susunod na magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po sa American philosopher na si Cornel West. Ang sabi niya, you can't lead the people if you don't love the people. You can save the people if you don't serve the people. ACS na umaga, ang oras sa buong kapuluan.